God's love wins. Ito yung pag-ibig na Diyos na pinagwagian niya ang lahat para sa atin. Kaya nga po nung nakaraan, 'di ba, nag-celebrate tayo ng Holy Week, holiday because God resurrected for us. Minsan lang ang Diyos na binigay niya ang buhay natin kasi ay binigay niya ang buhay niya para sa ating kaligtasan, sa ating mga kasalanan. Ganun ang pag-ibig ng Diyos para sa atin na He will lay down His life just for us to be saved. Kaya nga, God love wins. Despite we are unlovable, despite na di naman talaga tayo kaibig-ibig. Ang dami nating mga flaws, ang dami nating kasalanan, pero ayaw ng Diyos na manatili tayo doon sa ating kasalanan. Ganun na lamang ang kalawak ng kanyang pag-ibig para tayo ay maligtas. Saan? Sa ating mga kasalanan, sa ating mga bondages of sin, sa ating kahirapan. Dahil ganun ang kalawak ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Kung babalikan po natin yung John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. He loved us. Mabuti ka man, masama ka man, minahal tayo ng Panginoon for us to be saved. And alam niyo po ba mga kapatid, mga kaabangers, bago tayo matutong magmahal, may unang nagmahal sa atin, which is si God, which is si Jesus. Bago pa lang tayo isinilang, sabi niya sa 1 John 4:19, we love because He first loved us. Let us always be reminded na even you feel alone, even you feel lonely, I want to remind you, brothers and sisters, that you are loved. He said on 1 John 4:19, I've loved you first. God loved you first. Kung nakakaranas ka ng walang nagmamahal sa'yo, this is the perfect timing that God wants to embrace you. Gustong iparanas ng Panginoon sa iyo, kapatid, na mahal ka niya. And ano pa ba? Sabi niya nga sa John 16:33, grabe yung pag-ibig ng Diyos na He overcome everything. Sabi niya, I have told you this thing so that in me you may have peace. In this world you have trouble, but take heart, I have overcome the world. So, let not our hearts be troubled sa mga nangyayari sa paligid. Let not our hearts be troubled sa mga sitwasyon natin. Lagi nating panghawakan ang salita ng Diyos. Sabi nga, do not let your heart be troubled. Huwag kang malulungkot. May nagmamahal sa'yo kung hindi ka man crush ng crush mo. Sa mga kabataan na nanonood dyan, may nagmamahal sa'yo. Kung iniwan ka man ng mahal mo sa buhay, kung resulta ka ng broken family, sinasabi ng Diyos sa'yo sa hapon na ito, I've loved you first. I have a great plan for you. Sabi niya yan sa Jeremiah 29:11. Panghawakan mo yan, kapatid. At nakaka-bless ngayong hapon na ito kasi yung guest natin, hindi niya masasabing God love wins kung hindi niya naranasan yung pag-ibig ng Diyos. Kung hindi niya na-encounter yung pagmamahal na hinahanap niya sa mundo, pero nahanap niya ito sa Panginoon. Sa title pa lang, alam ko meron kayong mga ideas. Bakit nga ba God love wins? Related ba to sa talagang sa pag-ibig ng Diyos or anong klaseng pag-ibig nga ba talaga ang naranasan ng ating kapatid? Kaya nga, stay tuned, mga kaabangers. At hindi ko na patatagalin pa. Kasi pag pinag-usapan nating pag-ibig, alam ko gising lahat ng mga tao na nandito. Pero ito pag-ibig na hindi natin maikukumpara sa pag-ibig ng tao. Kasi ito ay pag-ibig ng Diyos. Kaya wini-welcome ko na for today. Ngayong hapon na ito, si Brother Aris Abarquez. Live na live from Caloocan City with the theme of God Love Wins. Hi, brother! Hello po, good afternoon po. Good afternoon din po sa mga nanonood at sumusubaybay. Station lang po kayo. Hallelujah. O, diba? Sige, brother, Aris, meron ka bang gustong batiin ngayon sa live, mga kaibigan mo? Ayan po, hello po sa mga
kapatid ko, lalo sa Word of Hope, sa Freedom Ministry. Yan, kala Pastora Tin, hello po. Mga kapatid ko, and even sa Team QC, The Revivalist. Mga kapatid, hello, manood tayo. At sa mga followers ng Lord through our page, Brother Aris, mga kapatid, marami pong salamat. Stay tuned po. And may kita at makikilala po natin. At mapapatunayan ng Lord yung God's love wins. Yan po. Amen. Sige nga, brother, konting ano lang, brief, i-share mo, bakit God's love wins? Kahit, wag yung sobrang, yung summary bakit yun yung napili mo na topic natin for today, God's love wins? God's love wins kasi pinanalo ako ng Lord sa pag-ibig niya. Ah, Yung kung makikita niyo po yung cover photo ko sa page is nakalagay doon is the incredible story of redemption. wow. So, ayun yung pinaka parang etong taong to kahit parang basura siya, pero ginawang maganda ng Diyos. Wow, grabe. Grabe naman yung pagkaka-describe mo, basurang-basura. Ganun ba kadumi yung buhay mo noon, brother? Yes. Okay, sige. Halukayin na natin mga kaabangers. Bakit nga ba nasabi niyang redemption, hinantulad sa basura yung kanyang buhay? Sige, Brother Aris, can you tell us something? Ano nga ba yung background mo nung bata ka? Sino ang iyong magulang? Anong klaseng pagpapalaki ang meron na sa'yo at ilan kayo magkakapatid? Amen. So yun po, for 15 years, I was living my life as a homosexual. Yun nga po, I thought that I was a woman. Parang pinalaki ako na ang thinking ko is babae. Aha. Yun po, kasi yung background ko nung elementary days, marami akong awards, marami akong honor student ako. Tapos, nung kinder pa lang ako, kasi grade 1 iniwan na kami ng tatay ko eh. Nagulat ako kasi ako, broken family po ako galing. Mm. And si mama lang yung nagpapalaki sa amin. Tapos, nakita ko kasi nung bata pa lang ako, siguro mga 4 years old ako noon. Tapos nakita ko na sa kama ako, umiiyak ako kasi nakita ko si papa. Parang sinasaktan niya si mama kasi para sabihin na, tapos sinasabi lagi ni mama na, mahal mo pa ba ako? Mahal mo pa ba ako? Tapos umiiyak ako pero hindi ko alam kasi parang hindi ko alam yung pinaka nung story nun. Pero yung parang nakita ko na parang sinasaktan niya si mama. Then parang nadudurog yung puso ko. Tapos grade 1 ako, iniwan kami ng tatay ko. And nagulat ako na habang lumalaki ako, yung mga pinsan ko, Mhm. parang mahilig sila sa luto-lutuan. Mhm. Mahilig sila sa luto-lutuan. Tapos, tapos parang binibihisan nila ako ng mga maikling short. Binibihisan nila ako ng gown, ng mga Mm. kumot. So parang instead of mahilig ako sa baril-baril, Aha. parang Barbie yung pinapalaro sa akin, no? Tapos nung high school ako, ay nung mga grade 6 siguro or grade 5 din, parang tinutokso na ako na bakla. Pero hindi ko alam Ah. yung pinaka-ibig sabihin nun. Hindi ko alam yung parang term na bakla, pero nung time na sinabi sa akin ni ate na, ano ka ba talaga? Sabi niya sa akin, ano Mhm. ka ba talaga? Kasi kapag inamin mo yan, makakalaya ka. No? Wow. Sa feelings, na parang hindi ko na maaano, hindi ka na mahihiya sa ano mo, kung ano ba yung gender mo. Kasi ako dati nahihiya pa ako, ayoko aminin kala mama, ayoko aminin sa lola ko, kasi medyo natatakot ako sa lola ko. Pero yun nga, nung inamin ko kay ate, parang nung high school ako, dun talaga nag-start na Aha. parang nag-join ako ng pageant, nag-join ako na high school ako, mga kasama ko puro babae na, and malakas na yung loob ko loob ko na magsabi na sa tao or sa lalaki na crush ko siya. Okay, Ganun. brother. Grabe ang bigat. Dun man tayo sa elementary. Kaya pala na-redeem ka ng Panginoon. So,
okey lang sa nanay mo na gano'n yung ginagawa mo? Nung una hindi, kasi ano, eh, siyempre 'di ba parang dapat lumaki ako na lalaki, dapat gano'n. Kasi wala namang gano'n sa family namin. Parang nakakahiya. Mm. Parang kasi kapag lalabas ako, gaganyan. 'Pag lalabas ako sa bahay, iba pa din kasi yun, eh, 'pag tinutukso ka. Ayaw kasi ng siyempre kung ikaw yung magulang, ikaw yung may mahal ka Mm. sa buhay na tinutukso kapag lumalabas or tinutukso sa kanyang kasarian, Mm. siyempre nakakahiya yun at ayaw niyang mapahamak yun. Kasi ayun yung unang tempe or ayun yung unang ano ng tao na ayoko 'tong mapahiya kasi mahal ko 'to. Yeah. And naiintindihan ko sila mama na umpisa hindi pa ako tanggap nila mama na mag-out ako, Mm. yun po. So, nung bata ka, Kuya Aris, mahilig ka sa baril-baril. Nag-turn out na naging Barbie. Yes. Paano yon? Naging um, dual ano ka eh, personality sa bahay, lalaki, sa school, iba? Hindi naman, parang ano lang, parang nagagawa ko yung gusto ko, same din sa school, pero iba Uh-huh. lang din talaga na kapag nandiyan sila lola. Kasi ayoko talagang parang alam naman na nila, pero ayaw siguro nila na magsuot ako ng pambabae, Mm. gano'n. Ayaw nila na magsuot ako ng pambabae. Kaya parang pinipigilan ko siya at the same time, pero yun nga, nung pinaamin ako ni ate, hindi na ako atubili. Parang, okey, dito na ako nakalaya sa feelings ko, dito na ako na ano, so embrace ko siya. Kaya Mm. mas lalo akong na-embrace yung mga kaibigan ko puro babae, barkada ko 'yan puro babae, yun po. Wala kang kapatid na lalaki, ganyan. Yung panganay po namin is babae, tapos yung kapatid ko sa gitna si kuya, may kuya po ako, ta's may kapatid pa akong maliit. Ah, hindi, Opo. hindi kayo nagkalaro ng kuya mo? Hindi kasi kami close, eh, sa family namin walang Diyos, hindi Ah. lumaki po kami na walang Diyos sa family namin and never kaming nag-uusap, parang hindi kami nag-uusap, never kaming yung advice, walang Mm. ganyan, walang yakap, walang kiss, walang I love you. As in casual, parang mas mahigit pa sa tropa kasi yung tropa mo kaya mong i-I love you and Mm. yakapin. Hmm, ganun. Grabe. Wait lang. Ang bigat agad nung intro mo, brother. O kumusta naman yung papa mo? Hindi na nagparamdam sa inyo nung elementary nung bata ka? Minsan po nagbibigay siya, nagpapadala siya, pero hindi na yung ano lang, communication lang po kung magbibigay siya ng pera or ano, pero hindi na siya pumupunta sa'min, gano'n po. Hindi ka ba Pero ano? ngayon si Papa is namatay po last year nung April lang. So Oh. magwa 1 year na po si Papa. So, nung na-broken family kayo, Brother Aris, dahil walang father, so hindi ka ba nagkaroon ng hatred sa tatay mo, yung na-witness mo, yung nakita mo na sinasaktan yung mama mo, ganyan? Mm. Actually ano po, galit ako kay Papa. Kasi di ako nagkaroon ng father figure. Mm. No, walang naging tatay sa akin. Siguro isa din 'yun sa dahilan kung bakit naging ganito ako. Nung yung I mean yung naging Mm. past ko, no, na naging gay ako. So, parang isa din yun na parang pinabayaan niya kami. Kasi naalala ko, nung kumakain kami, kasi lagi ko 'tong tine-testify, eh. Ang pinaka-worst na nangyari sa amin, wala na kaming pera. Mhm. Tapos kumakain kami ng mainit na kanin, no, parehas kami ni ate, mainit na lang na kanin, ta's ang ulam lang namin chichirya. Tapos tumatawa kami at the same time umiiyak kami ni ate. Sabi ko sa kanya, "Siguro kung hindi tayo iniwan ni papa hindi tayo magiging ganito." So yun yung parang naging laman ng puso ko na 'pag lumaki ako papatunayan ko sa tatay ko na bakit yung iniwan niya kami, 'no? Gano'n, eh, gano'n 'di ba 'pag lumalaki na dapat may patunayan ka, dapat ipagmalaki mo yung mga narating, yun po. Nakakaiyak naman. Yung parang ano lang 'no, parang kahapon lang. Pero, Hmm. um, so
yung mama mo, hindi na talaga siya nag-communicate sa dad mo. Hindi na Hindi sila. na po. Actually, nag-ibang bansa pa din si mama. So parang nung grade 6 Aha. ako, walang graduation. Ang umattend actually si papa. Pero dahil nga hindi na kami ganun, ka-close, and ayokong malaman din niya na bakla ako. Parang ayoko din na malaman niya na gay. So, parang, nag-ibang bansa si mama. So, parang, wala talagang, walang tumayo na magulang sa akin. Kung si Lola, kasi parang si Lola hati din eh. Hati din yung love niya sa amin. I don't know. Ayoko maiyak ngayon. Pero nung, yun nga, habang lumalaki kami, wala talaga. Walang nagmamahal sa amin. Kumbaga, kami yung list sa family. Kami yung parang kawawa. Kami yung parang hindi ka mahal-mahal. Kumbaga, yung mga kapatid nila mama, lahat sila may pinag-aralan, lahat sila may pera. Kami, lumaki lang ako sa simpleng pamilya, and si mama nagsiservice lang siya, kaya siya nag-ibang bansa din. And yun, tapos parang hindi talaga kami kamahal-mahal kasi wala naman kaming pera. So wala kaming, di ba, sometimes yung pera yung nagiging basihan ng pag-ibig. And wala kaming kayang patunayan kasi wala naman kaming pera. Ganun po. Grabe. Nauunawa, nararamdaman kita sa ganyan. Kasi, ayun nga, sikat ka pag meron ka, pag wala ka, Yes. hindi ka maalala. Ang hirap nun. I mean, Mm. di wala na yung papa nyo, mama nyo, ang nagbabantay na lang sa inyo ay yung lola mo. Yes, nung bata po. So, ang dami yung freedom, kalayaan na ginagawa nung bata kayo. Kaya Hindi, lumaki po kaya lumaki po kaming independent, na ah, kaya naming maglaba, kaya naming magsaing, kaya naming magluto. Lalo ako, sobrang nasanay ako. Kasi yung kapatid ko ngayon na maliit, parang di pa siya marunong kasi meron kaming yung kami yung gumagawa, pero sa totoo lang nung bata kami, hindi niya naranasan yung nangyari sa akin. Na we need to be independent para lang may makain, para lang may gawin. hmm. Paanong independent? Nagtrabaho ka nung bata ka? Hindi naman po, pero ako po yung nag-aasikaso sa sarili ko instead of my parents po, 'di ba? Like Okay. kunyari, pag mag-school ka, magluluto ka, magbabaon ka, Wow. yung mga ganun po. Parang gusto kong hanapin yun sa isang magulang, pero hindi ko po yun na naranasan. Hmm, gusto kong maiyak. I mean, ang palad kaya mga nanonood diyan, ang palad natin kasi may magulang tayo. Pero sila na no, I mean, absentee parent. Mm. Ang hirap, ang tough ng buhay. Kailangan mong mag-mature agad, 'di ba? Kailangan Oo, mong yes. mag-matured sa pilitan kasi um, yun yung sitwasyon nyo. So, nung bata ka, dahil palaban ka, so sa school ba, isa ka ding bang palabang bata? At may mga recognition ka ba? Activities? Nung po ako, nung high school naman, bali, nagjo-join din ako ng pageants. Pero, napabayaan ko yung pag-aaral ko kasi napabarkada po ako. Hindi na ako Mm. gano'n yung honor student, hindi na ako gano'n yung sobrang nag-aaral kasi parang mas in-embrace ko na yung sarili ko kasi nakakilala ko ng manager ko. Kumbaga yung nanay-nanayan ko na, which is yung maganda din si Ayon. So parang sabi niya sa akin, ako bahala sa mga gamit mo, ako bahala sa mga ginagawa mo, hindi ka magbabayad sa akin ng mga costumes, ng mga gown, no? Parang aalagaan niya ako, magpa-pageant kami, pero magiging anak-anakan niya ako. So yun, doon na nag-start na parang na-embrace ko yung pagiging cross-dresser, kumbaga tinatawag namin na cross-dresser, na kaya ko nang mag-short in public, kaya ko nang pambabae in public. Mhm. Tapos, yun po, na may nakakilala din kasi ako, sabi niya, sabi ng manager ko, um, may papakilala ko sa'yo, anak-anakan ko din maganda. So doon po nag-start na uminom ako ng hormones. Sabi niya, ito gawin mo para Mhm. maghubog kang babae, pumayat ka, maging makinis ka, maging puputi ka, para hindi ka nagbabayad sa lalaki. So doon na po nag-start na nagkakaroon na ako ng gantong, yun po. High school po kayo nun?
High school pa lang po ako noon. Until mag first year college. Aha. Doon na po talaga. So, high school, nagdadamit ka na pang babae. Pero hindi pa gano'n kalala kasi parang cross-dresser lang. Parang kumbaga sa gay, parang kaya ko na mag-short, kaya ko nang Hmm. mag-ano, pero hindi lagi. Iba po kasi yung parang trans eh. Yung transgender po kasi parang in-embrace mo na talagang babae ka. Parang hindi mo na kayang sabihan na bakla, hindi mo na kayang sabihan na Mm. dapat babae ka sa paningin na and lahat ng gamit mo babae. So iba pa po yun, nung college pa po ako noon. Doon ko talaga Hmm. na-embrace na I was a transgender. I'm a trans. Okay po, nung high school, um, so malakas na yung confident, nagkakaroon ka na ng confident. Paano naman yung mga tao sa paligid mo, hindi ka ba nabubuli? Hindi naman nabubuli, pero ano kasi, meron kasi akong group of friends na puro din gays, no? Ah. Tapos, minsan, dahil nga parang ini-embrace ko na babae ako, instead na mag-join ako sa mga gay na friends ko, magjo-join ako sa mga babae para hindi ako laging iniinsulto. Hmm. Pero, hindi naman, hindi gano'n ka, ano, kasi hindi ako sobrang ano eh, hindi naman ako palaaway, hindi ako sobrang strong na nakipagbubugan ako, hindi naman. Pero, yun nga, parang napabarkada lang ako. Kasi nung college dun lang ako natuto ng nag-inom tsaka ng lalalaki. Okay. So, wait lang. Nung high school, sabi mo nagpo-pageant ka. Anong pageant yun sinasalihan mo? Nag-join ako ng first pageant ko po sa school. Sa school mismo. So, parang, ano kasi po yun, parang dahil parang pagandahan nga naman kasi pag ganun mga Becky. So, nagkaroon kami sa TLE na parang, nutrition month. Tapos parang, instead of mga babae tsaka lalaki yung mag-join ng pageant, parang gumawa sila ng eksena na parang, why not mga gays naman, di ba, na Ay, mag-join ng ganun? pageant? Yes, for the first time po yun. Kaya lahat ng Becky, lahat ng kaibigan ko that time, nung high school po ako, is excited. Mhm. So may mga magaganda ako, parang puchu-puchu pa lang ako, parang ganyan. Pero dahil nga po nagkaroon ako ng self-confidence na tama pala tong hinahatak ko na path, is nung time na sa sobrang dami namin, parang, if I'm not mistaken, parang 15 or 16 kami. Tapos, naging first runner-up pa po ako. No? So parang natalbugan ko sila, parang nasiko ko sila kumbaga sa gay lingo na term, nasiko ko sila. So parang natalo ko sila. Kaya parang nagkaroon ako ng ano na okay, so tama pala 'tong ginagawa ko. Kaya ko palang makatalo kahit magaganda sila or something ganyan. Sorry, Sige lang. meron kasi nag-comment. Basahin natin. Sabi Sige ni po. Sister Maria Priscilla Eugenio, siguro one of main reason na nag-pursue ang daughter ko kasi, hala nawala. Ayan. Pursue ang daughter ko kasi maliliit pa sila, inabandoned kami ng ama nila. Lumaki sila na Mm. wala ang ama, si mommy ang kasama namin sa buhay at ako ang magpatuloy na magtinda ng dyaryo para makasurvive but never na pinabayaan ni Lord. Kaya naging successful naman ang anak ko kaya andito kami sa maayos na life. Salamat sa Panginoon na di nagpabaya sa amin na kasama si mommy sa journey ng life namin magina. Ganun talaga ang buhay basta magpatuloy lang lalo na ngayon na mas napalapit sa Panginoon. Yan. So, Amen. hindi ka nag-iisa sa mga story. Meron din nagko-comment kanina, same testimony just like you. And Mhm. gabi talaga, Kuya Aris, mga kabangers. Sabi nga, tell me who your friends and I'll tell you who you are. So, Yes. yun yung ano eh. Kaya nga, napakahalaga yung ano, mamili tayo ng Mm. kaibigan. Sabi sa salita ng Totoo. Diyos that the bad company corrupts good moral. Kahit gaano ka man kabuti, pero dahil nga yung mga nakapaligid sa atin, is doon ka talaga yung environment, nandun ka talaga, expect na magiging ganun ka din, Ganun pa katulad din. nila. Katulad kay Brother Aris, mga kabangers, 'di ba? Napalibutan siya ng ganong environment. And especially walang gumagabay sa'yo. Nag-end up na instead na from naglalaro ng Barbie, nag-cross-dresser.
Ayan, sumali sa pageant. Ayan. So, Brother Aris, siguro naman, I think, nung um, high school ka, kahit sabihin natin na, gay ka, baka meron namang mga girl, may mga ganun ka bang na-encounter? Sorry po, medyo nag-lag. na Ayun, nag-lag, sorry. I mean, di ba nung high school ka, hindi ka naman totally, di ba, na nagdamit pang babae. So, may oh, times na, dahil you got the look, may itsura ka, Brother Aris, baka naman, nung high school ka, may nagkakagusto din sa yung mga girls. feeling ko wala naman kasi hindi ako nag-e-entertain. No? Pero naalala ko po nung elementary ako, parang grade 2 po ata. Yes, grade 2. Parang nagkakaroon ako ng crush na babae. Pero hindi rin talaga natuloy kasi nung naalala ko nga na ang sinasabi ko sa testimony, nung naging classmate ko yung grade 3, may classmate akong grade 3 na nakakasama ko siya katabi ko siya. So parang lagi ko siyang hinahanap. So parang naging crush ko talaga yun, yung taong yun. Actually, Babae. naging classmate ko nga ng high school yun eh. Babae yun. Lalaki po, lalaki na. Oh no. Nag-iba na. So, grade 3 Siguro ka ano nag... po, kasama din kasi sa Bible yun, you know. Mm. Yung we need parents po na magagabay kasi sinabi yun sa Bible na ano yung instruct your ano yun you teach your child in the way they should go na para hindi nila makalimutan yun kapag lumaki sila. So, yun nga, wala akong naging magulang, wala akong naging tumayong guardian sa akin na dapat ito gawin mo. So, instead na dapat sila yung magtuturo sa akin na dapat na right path, no? Ako yung sinunod ko yung sarili ko. Sinunod ko yung gusto ko. Mm. Yung, 'di ba? Instead na parents, mundo ang nagturo sa'yo kung anong Come dapat mong on, gawin. yes. Sige. Anything you want to share sa high school life? May mga unforgettable moments ka pa ba na naranasan or embarrassing moments during your high school? Wala na. College po. Ano na Marami, tayo? marami nung Sige. college. Parang yun nga eh, malala ata yung college mo. Parang Sobra. dun nang galing yung term mong ano eh, marumi. Kanina. Sige, brother, college. Anong course ang yung pinursu nung college? Marketing po ako. Marketing. And yun Oh, nga. Yes. marketing din ako. Wow. Kasi gusto ko Sige. talaga ano, makipag-usap sa maraming tao. Yun nga yung Okay. nakita ko na kaya pala din talaga naging marketing ako. Kasi ngayon pinapakita sa akin ng Lord na kasi kakausap din pala ako ng maraming tao to win souls, no? Amen. So Sige. yun. Nung college ako, dun ako natuto na dun ko talaga lalo na-embrace yung natutunan ko sa barkada ko yung bisyo, alak, yan. Tapos mag-aano kami, manlalalaki kami every night. Kung saan-saan kami, punta kami sa bar. Kung saan-saan. Gabi-gabi may ano kami. Kumbaga may lalaki. Kasi yun yung buhay po namin eh. Na talagang ganun dapat. Ganun yung alam, kinakasanayan ko. Tapos, dahil nga po, um, humuhubog na tayong babae, no? Sa ano, naghuhubog na tayong babae. So parang mas lalo kong pinursu yung sa pageantry. So nag-join po ako lalo sa school, nagkaroon ulit po sa school na pageants, which is yung Queen BA. Yung Queen BA po, kapag nanalo ka doon, parang sisikat ka sa campus na yun, sa business campus. Eh, parang yun nga po, nanalo po ako noon, ako po yung title holder. So, pinayagan ako magsuot ng pambabae, pinayagan ako lahat para lang yun nga, para ma-embrace ko pa yung femininity. Parang yun nga, ng pagkababae ko, parang piling ko babae talaga ako that time. So, yun po. Tapos mas lalong lumala. Grabe yung every night. Tapos kaaway, may mga times pa nga po na inaaway ako dahil sa lalaki. Yung mga ganyan, opo. Parang, ang dumi talaga ng buhay ko and wala talaga akong, kumbaga, sabi ko,
Kasi akala ko talaga kasi ang buhay is yung pagpapakatotoo mo, eh, yung pagpapayaman, magkakaroon ka ng pera, magkakaroon ka ng ganito, ganyan. Pero every night, parang lagi kong sinasabi sa Lord na, "Lord, bakit ganito?" Umiiyak pa din ako, 'no? Umiiyak pa din ako, sabi ko, "Lord, ganito lang ba yung purpose ng buhay ko? Ganito mo lang ba ako ginawa?" Yun, kaya nagko-question ako sa Lord na kahit na meron akong nararanasan yung ganyan, pero sira yung pamilya ko, barkada ko, kapag may problema ako, wala akong malapitan, even my friends na 'di ba 'pag sinasabi nila, "Lalaki lang 'yan, bakla lalaki lang 'yan, inom mo lang 'yan, 'pag problema inom mo lang 'yan." And walang nakikinig sa'yo kahit yung pinaka-close friends mo. Yun po, parang nag-cycle, parang even yung sa college days, parang napapabayaan ko. Even pinatawag pa din yung mama ko dahil sa kapasawayan ko. Lahat, ang daming kapasawayan, ang daming mga nangyari. Pero yun nga, at the same time masaya ako kasi nagagawa ko yung gusto ko, pero deep inside, yung parang pinapakita yung mukha na aris na babaeng yun. Pero sa likod nun, galit. Sa likod nun is broken. Sa likod nun, may mukhang nagiging masaya pero nasasaktan siya. At nalulungkot siya kasi hindi siya puno. Kulang pa din siya kahit naranasan niya na kahit na marami na siyang naranasan at naakala niya magpapakasaya sa kanya. Yun po. Grabe. Ang hirap nung pinagdaanan mo. Sobra. Um, so, yung mama mo nakabalik na nung time ng college ka na? Opo, nakabalik naman din siya nung high school na. Mm. Eh, pero yun pa rin, parang absence pa rin, yung absent pa rin yung ano niya, presence niya. Parang wala pa rin akong magulang, wala pa rin akong magulang. Yun po. So, nung college ka, hindi, babae na talaga yung itsura mo. Babaeng babae. Yes. Actually, ayun nga po, parang talagang pinagkakamalan ako. Hindi ako ganun kaganda, pero napagkakamalan talaga ako ng babae. And lagi ako tinatawag na ma'am, tinatawag na ganyan. Parang na-embrace ko talaga kasi kaya ko nang magsuot eh. Kaya ko magsuot lahat ng pambabae. Hindi, Mm. na walang judgment, di ko na yun naranasan. Yung iniinsulto ko, hindi na. Kasi na-embrace ko talaga yung pagkababae. Tapos, kahit hindi ako nagbabayad ng lalaki, nagano ko, kahit di ako nagbabayad ng lalaki, kaya ko makakuha ng lalaki. Ganun siya kalala. Wow. Ganun po Ay, siya. wait lang, kasi sinabi mo po noon, 'di ba, na kapos kayo sa money. Paano ka nagkakaroon ng, fund para matustusan yung maintenance ng pagiging babae? Saan ka kumukuha ng pera? Minsan po, din, may mga kaibigan din ako, tapos meron po akong pageants, di ba? Nag-join po ako ng Hmm. pageant. And meron, yung tatay ko, yung papa ko po is, minsan humingi ako sa kanya kahit walang tuition or walang mga, para lang masustain ako. Parang ayun yung bawi ko sa kanya na, okay, bigyan mo ako ng pera para bawi mo na lang yan kasi ako lang yung pinaaral. Kasi sila ate tsaka si kuya, hindi niya napaaral, pero ako, talagang pinursok ko, sabi ko mag-aaral ako. Pero alam ko si Lord yun. Si Lord nagpaaral sa akin. Kasi kahit ganun, kasi mahirap po yun eh. Wala naman kaming ganun kalaking pera. Si mama, ano lang, di ba, nagsiservice lang po, nag-manicurista lang si mama. Pero, ayun po, ano naman. Kasi alam ko si Lord din talaga nagpo-provide. Amen. So, yun, grabe. Yun yung naging routine mo Yun po ang everyday, naging routine ko. everyday. Pageant, yun lang yung ginagawa mo. Pageant sa school ba yun? Or pageant sa labas? Kahit labas sa school, meron po. Aha. Um, Kumusta, I mean, nakagraduate ka ba ng college? yes po, gumraduate po ako ng college. By the grace of God. Yun po, nakagraduate ako. Praise God kasi ano din po yun eh,
alam ko gift yun ng Lord and parang pinatunayan sa akin ng Lord na ako yung nagpaaral sa'yo. Tsaka testimony ko din po siya ngayon. No, testimony ko din po siya. Ay, yung mga kaibigan mo nakagraduate ng college. Yes po, may mga nakagraduate po. Ay, wait, paano mo sila Kasi mga kaibigan ko na mga college din po, college friends ko din po yun. So, I mas see. lalo lumawak yung ko, environment sa ganun. So, kahit saan ako pumunta, yun, kahit kunyari may mga doon, pupunta ako. So, pinapalawak talaga yung ko, yung environment para kahit saan ako pumunta, pwede ako doon, yung mga ganun. Kaya nakagraduate din po sila. Pero may mga kaibigan din po ako na hindi nakapag-aral kasi pinursu po nila yung pagiging ganun. Ay, hindi ko pala natanong kanina, bakit marketing yung napili mo? Marketing po kasi, yun nga po, una po kasi accountancy kasi si ate po kasi, parang idol ko si ate, gusto ko siyang gayahin, gusto ko, ganda ko si ate, yung mga ganun po. Parang idol ko siya, tapos gusto ko din ng math. Gusto ko talaga, favorite ko talagang subject is math po. Tapos, parang, sabi ko, okay, mag-accountancy na lang din ako tulad kay ate. Pero si ate kasi hindi niya napagpatuloy, kaya parang gusto ko ipagpatuloy. Tapos, nung nag-usap-usap na kami doon sa school, parang, yun nga po yung nasabi na, ay hindi, nakikita ko sa'yo parang ganyan-ganyan, magaling ka makipag-usap, ganito, ganito. So parang ganun nga din po, kasi people person po ako eh. Parang gusto ko din talaga makikipag-usap. And talagang po, extreme po ang extrovert ko din. Hindi naman po ganun, pero extrovert po ako, talagang people person po. Gusto ko po nakikipag-usap sa tao. Kaya parang magiging fit siya sa course ko kapag nag-ano ng business. And napatunayan ko along the way na parang, oo nga no, kailangan talaga business talaga. Mahalaga po ang business sa isang tao din kapag kahit anong kahit anong work niya, basta may business siya and may marketing siya, marketing subject siya, para mahalaga po yun. Amen. Grabe. Paras tayo. Marketing. Pero Amen. basahin muna natin yung comment ni Brother Cedric John dapat. Kilala mo ba siya? Parang siya nga po yung nag-chat sa akin kanina. Sa Iloilo po ba yan? Yung kanina? Siguro. Opo. Sabi niya dito, "Hi, Brother Aris. Bakla din ako noon. Until Mm. I surrender my life to God, binago niya rin yung buhay ko. And yes, we exist na po. Marami na po tayong transform ni Lord." Sorry, nawala. Praise God po sa buhay natin. We saved by His grace. Wow. Amen. Glory to God. Brother Cedric, gusto din kita maging guest pagkatapos si Brother Aris, okay? And sabi ni Sister Maria Priscilla Eugenio, salamat sa Panginoon at na-encounter mo si Lord, Brother Aris. God bless sa life testimony mo na nabago ang buhay mo at napagtagumpayan mo ang mga di magandang tawag ng mundo sa tulong ng Panginoon. Walang tao na walang nakaraan. At kaya Come ang on. Panginoon ang siyang bumago sa ating lahat. Yung nakaraang kalimutan na at harapin na ang bagong buhay kasama ang Panginoon. Sabi ni John Paul Santos, alam ko marketing student to si JP, so part din siya sa ating mga full-time in the church. Sabi niya, marketing student is equals to madaldal. Ganun ba? Masyado ba kaming madaldal? Totoo po yan. minsan, minsan yung mga tao ayaw kausap yung mga marketing kasi sabi, binubola mo lang kami. Parang Magaling po kasi talaga tayo makipag-usap. parang dinadaan mo lang kami sa sales talk eh. Means, ewan ko, parang yung mga tao ayaw masyado yung marketing sabihin, mga sinungaling. I mean, kasi yung marketing, di ba, we as a marketer, wow, kailangan, ano nga ba? Nakalimutan ko tuloy, yung mga marketing, we make ways, we find ways na ma-market yung product natin, papag-aralan yon. And we conduct research. Parang, parang kailan lang, di ba? Na, anong year ka pala, brother, gumraduate ng marketing? 2017 po. Uy, magka-batch 2017 din tayo. ako nakakilala sa Lord. I mean, Wow. talagang nag-surrender na ako yung buhay ko sa Lord.
Magka-batch pala tayo, 2017 din ako. Umattend ka nung ano, Wow. Mad World. Opo, Oo, parang alam ko nandun po din yun. ako. Okay. Alam ko po yun. Nag-join po kami noon. Oo, nandun din ako eh. Ba't di tayo grabe no mga kaabangers, nagkita kami ni Aris sa Zoom. Small world. Ayan, sabi ni Tito Rizal, marketing, magaling mamalengke. Gano'n na. Oo, magtatawad talaga kami sa mga ano, sa mga produkto dapat yung ano, may kikita kami, 'di ba? Um, ano pa? Sabi ni John Paul Santos, lahat po ng kabatch ko madaldal. Oh, ayan. Sige. Anything, Brother Aris, na gusto mong i-share sa college? May mga unforgettable moments ka pa ba? Ano yung naranasan mo as a marketer? Ano yung nagtinda ka din ba? Ganyan? Nung college days? Nagtinda ba kami? Parang hindi. Pero, ayun nga po. Nung ano, mga nag-OJT ako, mas lalong na-enhance yung mga skills ko din po. Tapos, kasi ano eh, parang hindi ako ganun talaga sobrang nag-aaral. Parang pinapasa ko lang, pero hindi ako nag exceed kasi alam ko na parang gusto ko i-pursue talaga yung pageantry. Gusto ko talagang i-pursue yung sarili ko na parang gusto ko may patunayan. Parang gusto kong yumaman agad, yung mga ganun. Kaya hindi, ano, basta lahat, parang good and bad, no, masaya tsaka malungkot, parang naranasan ko din in college. Ganun po. Okay. So, wala ka nang i-add sa college life na gusto Wala mong na din. i-share? Wala na din po siguro. Yun lang po yung pinaka-highlight siguro na um, basta habang napapabarkada ako, mas lalo akong nagiging matigas, nagiging stubborn ako sa family ko kasi kumbaga 'pag may pera ako, wala akong pakialam sa kanila basta may pera ako tapos lagi kong kaaway yung mga pinsan ko, lagi kong kaaway yung, mga kapatid ko. Actually ako yung parang feeling ko black sheep ako sa family kasi ano ako, eh, minumura ko yan sila mama. Hmm. Minumura ko yan sila mama, wala akong pakialam talaga sa kanila. Kasi 'di naman nila ako inalagaan, eh. Basta minsan nga nagbubugbugan pa kami ni kuya basta tapos yung mga pinsan ko kagalit ko lahat yan. Parang wala akong pakialam talaga sa kanila, napakasama ng ugali. And yung kapatid kong maliit, kasi ano ulit si mama, nagkaroon ng partner ulit si mama. So, nagkaroon siya ng anak. So, yung kapatid kong maliit, pag makulit yung binubugbog ko yun, nagagalit ako sa sinisigawan Hmm. ko yan, mumura ko din. So, yun po siguro nung umiikot din nung college day. Basta, ang cycle lang po ng buhay ko ng college, um, school, barkada, inom, lalaki, ikot-ikot lang yan. Grabe. Everyday Sakit. yan. Umuuwi, Pageant, ah, ganyan, people pleaser. umuuwi ka pa ba sa bahay mo? Ninyo? Parang hindi. Umuwi ako lasing. Hmm. Uwi ka ng lasing, papasok ka lasing. Minsan, ganun po. Tapos, minsan pa nga 1 hour lang yung tulog ko. Ganun siya. 1 hour lang po yung tulog ko, papasok ako. Kaya parang, basta, sobrang grabe yung buhay. Hmm. Hindi ko ma-explain, pero grabe yung naranasan ko noon. Kasi, yun ang alam kong magpupuno sa akin and ayun yung feeling ko at alam ko na kumbaga bubuo sa akin. Pero little did I know na yun pala yung sisira sa Ay. akin. Yung mga kaibigan mo ba nung college, sinamahan ka hanggang ngayon? Iniwan na din po nila ako. Nung na-born again ako, nung nakilala ko sa Lord, walang natirang kaibigan ko. Lahat nag-alisan. In-unfriend ako, binlock ako. Wow. Mm. Sige nga, pwede mo bang i-share ano yung, paano mo nakilala si Lord? How did all started na
hinanap mo na si Lord. 'Di ba? Kasi lagi ka na sa party, lagi kang Yes. enjoying yourself. Why did you end up seeking God? Way back 2015, magkakasama kami ng mga kaibigan ko na gay. Tapos, may nakita akong testimony. If alam niyo po yung kay Angelica Zambrano about sa Opo. hell, no? Opo. About sa hell, na hindi ko alam kung totoo siya or hindi, pero naniniwala ako na kinausap ako ng Lord doon. Kasi alam ko na may impyerno. So, sabi ko, habang nag-hormones ako, nagpipills din ako na parang, ayoko na mag-pills, natatakot na ako, ayoko mapunta sa impyerno. Doon ako nung 2015 na nagkaroon ng fear na sabi ko, hindi pala dapat tatagal ako ng ganito kasi kasalanan yung ginagawa ko. Tapos, yun nga, 2015, same din na si ate is nag-church po sa Word of Hope sa sa may tapat po ng SM North. Nagustuhan niya yung pastor. Parang natuwa siya sa sermon. Tapos nagulat siya na taga Novaliches lang din po. So, malapit po sa amin. So, doon kami nag-church. And for almost 2 years, nagpapatuloy po ako na nag-church. Patuloy ako nagsisik sa Lord kahit na si ate umalis din. Parang ako, nagpatuloy ako. Tapos every Sunday, kinakausap ako ng Lord na parang kinakatok niya ako talaga. Every day, parang may kumakatok sa puso ko na tanggapin mo ko, anak. Ako yung kailangan mo. Pero pinapatigas ko yung puso ko kasi parang ayokong lumapit sa harapan. Ayokong i-surrender yung buhay ko kasi at the back of my mind, parang ang hirap iwan ng buhay ko po, no? Parang sikat ako, ang dami kong lalaki, kaibigan ko, pagtatawanan ako, sasabihin ng ganyan, ganito. Parang isipin na naman nila na si Aris na baliw, bumalik na naman sa pagkalalaki. So parang ang hirap pong i-surrender. Then, nung 2017, April din po yun, April 9, so magsi 7 years na po ako. No, Oh. 7 years na po ako sa Lord. Nag-surrender na po ako ng buhay ko sa Lord. And yung topic po nun is, ganun din po ulit na saan ka mapupunta kapag namatay ka? So dun po ako nagkaroon din ulit ng fear na, Lord, I surrender. Tatapusin ko lang to, gagraduate lang ako. Kasi, kumbaga, April po yung ano din namin. April po ba? No, May. May yung graduation ko. May yung graduation ko ng college. So, parang sabi ko, Lord, tatapusin ko lang yung college. Isa-surrender ko na magpapagupit ako, ganyan-ganyan. Tapos nung nag-ano na ako, yung nagpa-counsel ako, kasi pag tumanggap ka sa Panginoong Hesus, parang ika-counseling, may counseling, Mhm. tapos papakilala. Tapos yung babaeng yun, never kong narinig yung judgment, never ko narinig yung pagbakla ka, mali yung ginagawa. Kumbaga, mali ka. Wala akong narinig na mali ka. Instead, yung pinakita niya sa akin na, mahal ka ng Diyos. No, mahal ka ng Diyos. Ayun lang po yung tumatak sa akin. Tapos doon na po na, pero sabi ko sa Lord, yung pinangako ko sa kanyang, isa-surrender ko na yung buhay ko nung after ng graduation, hindi ko na surrender kasi mas lalong lumala yung buhay ko. Mas grabe yung, parang times two yung inom, Wow. yung lalaki, nag-join pa ako ng Itbulaga, Mhm. parang lahat, nanalo ko doon. Parang mas lalong nag-embrace yung mundo na parang ang hirap talagang i-give up ng buhay ko. Ang hirap talaga na parang, pero dumating nga sa point na parang, meron akong friends na, may friend ako na na kaibigan niya, natakot ako kasi parang bubugbugin niya ako. Parang sabi ko, Lord, hindi talaga ganito ang buhay. Hindi talaga ganito ang buhay ko. Hindi na ako masaya sa ganito. Parang kasi ang buhay ko dati parang padamihan lang ng lalaki, Mhm. sinisira ko lang yung buhay ko, yung katawan ko sa inom. Parang gano'n, parang hindi ako nafo-fulfill. Kasi niya every night, iiyak ako pag-uwi ko, kahit may lalaki ako, nakuha ko yung lalaki na gusto ko. Iiyak ako every night, tapos pagising ko, iiyak ako ulit sa Lord na, Lord, ganito mo lang ba ako ginawa? No? Tapos, habang tumatagal ako sa church, may nakilala ko na ministry, which is yung Young Professionals Ministry sa Nova, na tinulungan nila ako.
na mag-join sa Encounter Retreat. Yun po yung nakwento ko sa testimony ko na dun po talaga na nabago yung buhay. 150 delegates kami, tapos pumunta ako doon. Tapos, ang haba pa ng buhok ko, di ko nga alam kung anong susuot ko kasi puro pambabae na yung suot ko. Nahihirapan ako kung magpapanlalaki ba ako dito. Wala naman akong panlalaki ng damit. Pero sabi ko, Lord, ikaw po yung gusto kong makita, gusto kong maranasan. Lord, ikaw yung gusto kong makatagpo, hindi sila. Then, I was baptized by the Holy Spirit, no? In the Holy Spirit, na dati, iniinsulto ko lang yung mga tao about Christianity, yung speaking in tongues. Pero, mismong ako naranasan ko yung speaking in tongues. No? Na nalaman ko kung paano ako tinubos ng Lord sa kasalanan ko. Tinubos ako ng Lord sa krus. Tinubos ako ng Lord na minahal niya yung tulad ko kahit basura at pinulot niya lang ako sa putikan. Nalaman ko yung kasalanan ko kung bakit siya dinuraan ng Lord. Binaboy ang Lord. No? Binastos siya para maligtas ako. Minahal niya ako kahit ganito ako, kahit pwede akong mamatay, pwede akong magkasakit. Pwede akong magkasakit dahil sa mga lalaki ko, pero pinreserve ako ng Lord. Gano'n niya ako kamahal. Gano'n ko nakita yung pag-ibig sa akin ng Lord. And habang nagtuturo yung pastora na, habang nalalaman ko yung pag-ibig niya sa akin na, no? Nakita ko yung, sabi ng pastora namin, i-stretch mo yung kamay mo. Ganyan yung ginawa sa'yo ng Lord. Sabi niya. Niyak ako kasi sabi, habang pinapako si Lord, parang ako yung pinapako. Tapos iyak ako ng iyak. Tapos may umakap sa aking lalaki. Akala ko nga, akala ko stop lang yung ano eh. Akala ko stop lang yung talaga yung umakap sa akin. Pero dinilat ko yung mata ko wala. Pero in my vision, naka-white robe siya. Tapos mahaba yung buhok niya. And yung yakap na yun, hindi ko yun naramdaman sa lalaki ko. Sa magulang ko lalo. Hinanap ko yun. Sobra yung yakap na yun sa akin. And hindi ko yun makakalimutan. Tapos, abang nakaano ko na, I saw a vision again na tumatakbo ko sa Father. No, nakaupo siya. Tapos ang daming anghel, nagpapalakpakan sila. And for the first time in my life, may tumawag sa aking anak. Yun pa yung ama na nasa langit. No? Parang, abang lumalaki ako, never kong narinig yung anak na term. Never kong narinig yung ano nga, na mahal kita. Pero, narinig ko yun sa Father. Narinig ko yun kay Jesus. That you are my son. At mahal kita, kamahal-mahal ka. Then, nag-start na I forgive those people na nakasakit sa akin, yung mga naging lalaki ko, pinakita sa akin lahat ng Lord, yung mga sinaktan ako, yung mga hindi ko pinatawad, napatawad ko, si Papa napatawad ko, minessage ko si Papa, nausap ko si Papa, sabi ko, Pa, pinatawad kita, mahal kita. Sabi ko, mahal kita, pinatawad na kita. Yung pag-uwi ko ng encounter, niyakap ko si Mama. Kahit hindi kami close, si ate na lagi ko din kaaway, niyakap ko, nag-sorry ako sa kanila. Sabi ko, ate, sorry. Ma, sorry sa lahat ng ginawa. Nagulat sila. Para kasi ako hindi religion ang born again eh. You must and you need to be born again. Ang born again is tao. No? Ah, na para akong naging bata na, Lord, gusto ko lang sa tabi mo. Gusto ko yung tatay na to na matagal ko nang Ang dami kong lalaking, ang dami kong lalaking hinanap. Pero may isang lalaki lang palang hinihintay ako at nagmahal sa akin. Yun ang Panginoong Jesus. No? Siya lang pala yung lalaki na kailangan ko, yung lalaking magmamahal sa akin ng buo. Then I decided na pinakamahirap sa akin i-give up yung buhok ko. Kasi yung buhok ko nga yung buhok ko yung parang mag-aano sa akin eh, na parang piling ko babae ako. Pero after I encountered God,
Pumunta ako sa salon, nagpagupit ako, ang saya ko nagpapagupit. Sabi ng mga kaibigan ko, sayang naman buhay mo. Sayang naman yung ano, ang ganda mo pa naman. Ba't ka magpapagupit? Alam mo, sabi ko, hindi yun sayang. Mas sayang kapag hindi ko nalaman yung pag-ibig niya sa akin. Mas sayang kapag hindi ko nakilala ang Panginoong Jesus. Kasi ang Panginoong Jesus yung nagpuno sa akin eh. Sabi sa Bible, kapag nakita mo yung pearl na yun, yung precious pearl na yun, ibibigay mo lahat para lang makuha mo yung pearl na yun. Sabi ni Paul in Philippians 3:8, I counted all things as loss to gain Christ. When I know the Lord, ginawa kong basura lahat ng alam kong importante. No? Nung nakilala kong Panginoong Jesus, sobrang na-fulfill. Ito yung hinahanap ko. Ito yung gusto kong makilala. Ito yung gusto kong nagpuno. And pinuno ko ng pag-ibig na yun. Sinabihan ako ng mga kaibigan kong baliw. Pinagtawanan nila ako sa social media. Yung nag-post ako. Sabi ng Lord kasi, ipakilala mo ako sa kanila. Mag-post ka. Pero tinawanan lang nila. Pero sabi ko, wala na akong pakialam. Pero ang magaling ang Lord kasi pinalitan niya yung mga kaibigan ko ng bagong pamilya, which is yung family na church. Yung doon, yung may pakialam sa'yo. Yung doon, yung papakikinggan yung problema mo. No? Akala ko dati, baliw-baliw lang yan, taas-taas kamay. Pero this is the real family. Ito yung totoong buhay, mga kapatid. Lahat ng nakikita natin sa mundo na fame, nakikita natin sa mundo na kagalakan, na wala sa Panginoon, lahat yung kasinungalingan. Because it will fade away, sabi sa Bible. It will fade away. And the word of the Lord will remain. Kaya, na-embrace ko pagkakilala ko sa Lord. Ngayon, ginagamit ako ng Lord sa mga LGBT. Na ginagamit tayo ng Panginoon by the grace of God. Wala akong kayang pagyabang sa Panginoon. It's all about His grace. And nakakatuwa kasi tinanggal niya ako sa bisyo, tinanggal niya ako sa panlalalaki. 7 years na ako sa Lord, pero 7 years na din, hindi na ako nanlalalaki. 7 years na hindi ako umiinom. 7 years na din ako na wala sa mga barkada ko. Walang bisyo. Lahat yon by the grace of God. When you encounter the real Jesus, hindi pwedeng hindi ka mabago. And if anyone is in Christ, he's a new creation. The old is gone, and the new has come. Kaya yung God's love wins po mga kapatid, yun yung prodigal son. Yun yung prodigal son na mas matigas yung ulo, no? Na itong taong to, pwede na siyang patayin ng mga pamilya niya kasi laging inaabangan siya ng tatay niya sa pagbabalik niya. Kaya ang unang yumakap yung tatay sa story ng prodigal son kasi inaabangan na siya ng mga relatives or ng mga neighbors na patayin tong taong to pag bumalik. Pero instead na patayin siya, pagalitan siya at itaboy siya, niyakap siya ng tatay niya. Sabi niya doon, magpugay tayo, mag-celebrate tayo kasi ang akala kong anak kong patay na ay buhay pa pala. Ganun din po ako, no? I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. I see the glory of the Lord. It's all about Jesus, mga kapatid. You need Jesus in your life. Ayun po. Hallelujah. Praise God. Salamat, Brother Aris. Tagumpay ang Diyos sa buhay ni Aris. Nakakayak Hallelujah. naman talaga. Kasi lahat naman tayo, wala naman tayong, hindi naman lahat tayo may pangit na nakaraan. Lahat tayo makasalanan. Pero because of the love of God, died on the cross for our sins to save us. We're not worthy, but God made us worthy. Um, Sabi nga sa
1 John 3:1. See how great a love the Father has given us, that we would be called children of God. And in fact, we are. For this reason, the world does not know us because it did not know Him. Sa mundo, yun nga, sasabihin nila, um, sayang, bakit ang dami mong, sabi nga ni Brother Aris kanina, sayang, ang dami mong na-invest. Pero, aanhin mo naman lahat ng bagay, 'di ba? Sabi nga, what if you gain the whole world but you lose your soul? Ito kasi, mga kabangers, nag-invest tayo sa, ito, buhay mismo ng Diyos. Hindi maipapalit ng bagay, hindi maipapalit. Yung kapayapaan na hinahanap ni Brother Aris, every day, nag-enjoy ka, pero bakit pag uwi mo ng bahay, may void, may lungkot, merong, may kulang sa puso mo, kasi yun yung mag-fill in eh. Kasi bawat isa sa atin may purpose. Ang creator natin ang Diyos. At malalaman natin yung magpupuno ng buhay natin, kundi ang Diyos na lumikha sa atin. Kaya nga, praise God sa buhay ni Brother Aris. Kasi ito yung gustong-gusto kong quote or something like this na, it doesn't mean you started wrong, you will end up wrong. But now, you started wrong, but you will end up right in God. Amen. Yan talaga yun eh. Kung may mga nakaraan tayo, nakalipas na yon. Pero sabi nga kanina, the old has gone, the new has come. And praise God. Congrats, Brother Aris. Grabe, divine appointment talaga to ng Diyos sa kanya. Imagine, 7 years na siya, April 9. So, nag-guesting muna siya para ipatotoo yung kabutihan ng Diyos sa buhay niya. Oh, di ba? And praise God, glory to God. Kaya sa mga nalilito dyan, sa mga may mga identity crisis, your true identity will be found in Christ. And let us always be reminded that may nagmamahal sa atin. And sige, Brother Aris, after you encounter God, what's next? Ano pa yung mga ministry mo? Ano pa yung mga iba mo pang ginagawa? Amen. Yun nga po nung na-encounter ko ang Lord after that, parang yun po, ginamit tayo ng Lord sa iba't ibang church and to testify His goodness, no? Tapos nagpunta po din ako ng probinsya, ginamit tayo ng Wow! iba't iba, parang naging ano nga eh, yung parang travel goals, inano ng Lord yun sa akin kahit hindi ako nagbayad, hindi Uh-huh. ako wala akong ginastos pero nakapunta ako ng Abra, nakapunta ako ng mga kung saan-saan, Tarlac, sa Nueva Ecija, Wow! Pangasinan, Pampanga, lahat yan. Ang dami, Baguio. Parang grabe si Lord para grabe yung ginagawa ng Lord. Kasi yun nga po, parang kung isipin mo, galing lang ako sa putik. Mhm. Basura lang yung buhay ko, pero bakit ginagamit ng Lord? Ibig sabihin, hindi na ako yun. Si Jesus na yung nakikita sa akin. And si Jesus yung kayang magpaganda ng storya natin. Yun po, tapos nagkaroon ako ng strong desire in my heart na sabi ko, Lord, gusto ko pong magpagamit sa inyo. Gusto ko pong mag-start ng ministry. Ako gusto ko mag-start ng LGBT. And I know na parang medyo conservative yung church namin um, sa ganon na topic. Pero nakakatuwa kasi ginamit ng Lord yung bishop namin. And nagkaroon siya ng vision. Tapos nagulat ako, kinausap niya ako mismo. No? Talagang desire lang yun ng puso ko. Pero hindi ko alam na si Lord din pala talagang nagbigay no. At siya ang magpo-fulfill nun. He will fulfill what He promised, no? Tapos, and yun nga po, nagkaroon ng Freedom Ministry. And praise God, glory to God na marami din pong binabagong buhay, inaayos ang buhay ng Lord sa Freedom Ministry. Kung may nanonood po sa inyo, no, hopefully magkaroon po kami ng online, Zoom din po, and kung malapit din po kayo sa church, if God's will po na kung gusto niyo po din talaga makapag
labas ng talagang ano nyo. Pero welcome po kayo dahil ano po ito, di po ito labanahan o pagandahan ng church or ng ano, um, babalik na. The prodigals are coming home. No? Pinapabalik na ng Lord yung mga minamahal at iniibig talaga ng Panginoon. Tapos yun po, ginagamit po tayo pinagkatiwalaan po tayo ng bagong ministry ng Lord which is yung sa evangelism. Yan, nakakapunta po kami ng Cavite. Nung kahapon lang po, galing po kami Valenzuela. Kung saan po kami, Quezon City, Pasig. Nakapunta na po kami dyan. Hopefully, Paranaque po, tama no? Paranaque Yes po po. sa inyo. Dito. Welcome na Hallelujah. welcome. God willing po na makapunta po kami sa Parañaque to share the word of God. And marami pong ginagawa ang Lord sa ministry. Talagang yung kung nakita niyo po yung mga post natin sa page, glory to God. Grabe po yung paggamit ng Lord, no? Talagang pinapatunayan niya na ayokong patunayan sa inyo lang ng ang Panginoon. Gusto ko iparanas sa inyo yung pag-ibig ng Panginoon. Amen. Oh, hallelujah. Woo, hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Glory to God. Thank you, Jesus. Ito, salamat, Brother Aris. Salamat sa buhay mo na binahagi sa amin. Grabe mga kaabangers, no? Sinuko na lang yung buhay niya sa Panginoon. Ngayon, kagamit-gamit na siya. Pangit ang nakaraan, pero God made it beautiful in Hallelujah. His time. And nakaka-bless kasi si Brother Aris actually na-invite ko lang siya kasi nakita ko yung nakita ko yung video niya sa Facebook na from gay to a man and kung paano siya mag-share nung buhay niya, 'di ba? So naabot, kami din ay napagpala. At ayun nga. So sa mga meron diyang identity crisis, walang imposible na sa Diyos na magbago. Kasi makikita mo rin naman sarili mo eh. Kung makikita mong tunay mong katayuan pag harap mo sa salamin, 'di ba? Pag nakita mo sa salamin, yun ka. Pero if product ka ng broken family, hindi kasalanan ng magulang na nag-end up ng ganun. Siguro, meron din silang sitwasyon na hindi nilang kaya at wala talagang nagpaka-Diyos sa kanilang pamilya. Kaya kung isa kang magulang na nakakilala ka sa Panginoon, napakahalaga po talaga na turuan po ninyo ang inyong mga anak ng salita ng Diyos kasi ito yung magpoprotekta sa kanila. Ito yung magiging, pag tinaniman nyo po ng salita ng Diyos ang inyong mga anak, kahit man expose sila sa mundo, may mga time na mag-explore, pero because of the Word of God, it will protect our children sa kapahamakan. And wag sanang mag-end up na makatulad din sa buhay ni Brother Aris. Pero praise God kasi kahit pangit pangit at luma at marumi ang nakaraan niya, ang Diyos ang pumulot, ang Diyos ang nagwagi sa buhay ni Brother Aris. And Amen. praise God, that is true na God love really wins. God love win. Kaya all glory to God. I hope mga kaabangers na itong patotoo na buhay ni Brother Aris ay nagsilbing kalakasan sa atin, nagsilbi sa atin ng pag-asa, nagbigay sa atin ng pag-asa sa ating buhay na kaya pa. Posibleng magbago. Posible talagang magbago ang tao. Hindi ito dahil sa kamay ng tao, hindi ito dahil sa good works, but because of
the love of God, but because of the grace of God and because of the hands and power of God that can change people's lives. Kaya kung meron kayong mga panalangin dyan, na hanggang ngayon, pinapanalangin nyo na yung mahal nyo sa buhay, talagang maniwala po tayo sa Panginoon. Panghawakan natin ito. And Brother Aris, meron ka pa bang gustong i-share sa ating mga kaabangers bago tayo matapos? Encouraging, anything you want, bigay mo na yung gusto mong sabihin about God's love wins. Amen. Ako po, gusto ko pong i-minister ngayon yung mga magulang naman. For parents po, no, gusto ko pong malaman niyo na mahalin po natin yung mga anak natin. Ipakita po natin na kamahal-mahal sila. Then kung nararanasan niyo din po yung naranasan ko before na may mga anak din po kayo. Kumbaga, kung may mga anak din po kayo na ganito yung struggle nila, mahalin niyo po sila pero sabihin niyo po sa kanila ang katotohanan. No, para kapag lumaki po sila, alam po nila yung totoo. Huwag niyo po silang titigilan ipanalangin, mga kapatid. Mahalin niyo po sila in a way na parang mas mahigit sa barkada kasi kapag nasaktan po sila, hindi po nila hahanapin ang barkada kapag nasaktan po sila or may problema po sila. Instead, kayo po ang hahanapin nila. Kayo po ang magiging ano nila, na kahit anong mangyari, may nagmamahal pala sa akin, which is yung parents ko or yung family ko. Sa mga nag-struggle naman po sa ganitong identity crisis or sa gender challenge na tinatawag namin, kapatid, mahal ka ng Diyos. No? Hindi ka nag-iisa. You're not alone. And if you feel na if you have depression, may anxiety ka, feeling mo itong buhay na to is nakakapagod. Yes, nakakapagod tong buhay na to. Feeling mo na parang wala nang pag-asa. Parang sira na yung buhay ko, ang dumi ko, hindi na ako kayang patawarin ng Lord. Parang wala na akong pag-asa in a way na parang hindi na magiging maayos yung buhay ko. May sakit ako. Ganito na yung buhay ko. Tingin sa akin ng tao basura. Pero sinasabi ko sa iyo, kapatid, kapag nagpakumbaba ka sa Diyos, kaya kanyang tanggapin at mahalin. Wala siyang tinataboy, sabi. Lahat ng lumalapit sa akin ay hindi ko tinataboy, sabi ng Panginoong Yesus. And sabi niya sa Bible na lahat ng napapagod, lahat ng nagugumilihanan, lahat ng nasasaktan lumapit sa akin at bibigyan ko ng kapahingahan. Kapatid, may totoong nagmamahal sa iyo. At yun ang Panginoong Yesus. Huwag mong hanapin sa mundong to. Hindi yan magpupuno sa iyo. Alam ko kahit na meron kang ganyan, pera, lalaki, pero deep inside, deep in your heart, kulang ka pa din. Dahil yung kulang or butas sa puso mo, ang totoong magpupuno niyan, ang magpupuno niyan ay ang Panginoong Yesus. Mahal na mahal ka ng Lord at kaya kanyang patawarin. Pwede ko po ba silang ipag-pray? Okay po. So, let us pray, mga kapatid. Hallelujah. Panginoon, marami pong salamat sa hapon na ito, Panginoon. Lord, wala pong aksidente sa mga taong makakanood nito. Yung mga mag-repeat ng video na ito, magre-rewatch ng live na ito sa mga nanonood, Panginoong Yesus. Kung ikaw yung tao na yon na pagod na, kung ikaw yung tao na nahihirapan, ikaw yung tao na naguguluhan, feeling mo walang nagmamahal sa'yo, feeling mo nag-iisa ka. But Lord, right now, God, tatagustong anointing na to in the name of Jesus. Lord, in the name of Jesus, you will touch them right now. Lord, yayakapin mo po sila, Panginoong Jesus. Buhay kang Diyos. Palambutin mo po ang mga puso nila. Patawarin niyo po sila, Lord, sa lahat ng mga nagawa nilang kasalanan. Panginoon, yakapin mo po sila sa mga times na durog na po sila. Ang Diyos lang ang handang magmahal sa'yo. Ang Diyos lang ang handang makinig sa'yo, kapatid. Kaya kanyang baguhin. Kaya kanyang ayusin. Panginoong Jesus, ingatan niyo po itong tao na nanonood ngayon, Lord.
I pray and I declared sa mga taong umalis na sa Panginoon, sa tumalikod sa Panginoon, babalik ka ng Lord in the name of Jesus. Your identity is in the Lord Jesus Christ. Lalalim ang pag-ibig mo sa Panginoon. Hindi ka naman lalamig. Mag-aapoy ka ulit sa pangalan ni Jesus. Magwiwin ka ng soul. Mag-encourage ka sa maraming tao in the name of Jesus. Panginoon, pagpalain mo lahat ng nanonood, ang kanilang pamilya, ang kanilang trabaho, ang pinagkakukunan nila ng resources, Lord God, na pera, finances, Panginoon. Ilayo niyo po sila sa mga aksidente at gawa ng kaaway. In the name of Jesus, may taong nanonood ngayon. In the Spirit, may taong nanonood ngayon na gusto mo ng kalayaan. Sa pangalan ni Jesus, in the name of Jesus, pinapalaya kita sa pangalan ni Jesus. Lord, I speak freedom wherever the Spirit of the Lord is, there is freedom. I speak freedom from homosexuality, freedom from lust, from lustful desire. I rebuke that sa pangalan ni Jesus. I rebuke every anxiety, every depression, every brokenness, broken-hearted, rejection in the name of Jesus. Lord, right now, touch him. Restore them, oh God. Restore them right now in the name of Jesus. Deliver them. Deliver them right now. I apply the blood of Jesus. Healing. Inner healing, Lord. Inner healing. Lord, yung mga wounds, Lord, ng pagkabata, na sinaktan sila, binugbog sila, nireject sila even sa magulang nila. Binastos, binaboy, ni-rape, minolestya. Panginoong Jesus, yakapin mo po sila ngayon. Right now, sabihin mo sa Panginoong Jesus ngayon, Panginoon, nagpapakumbaba ako. Humihingi ako ng tawad sa lahat ng mga nagawang kasalanan ko. Nagpapatawad po ako sa lahat ng mga nakasakit sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Ikaw po ay namatay para sa akin, ngunit muling nabuhay nung ikatlong araw. Ngayong araw na to, Panginoong Jesus, tulungan mo ako, baguhin mo ako, at patawarin mo. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Hallelujah, Lord, in the name of Jesus, make them born again, restore them. I speak transformation upon transformation. Grace upon grace in the name of Jesus. O Lord, marami pong salamat, Lord. Let the name of Jesus be glorified alone. Holy Spirit, marami pong salamat, God. Hindi po nila makakalimutan tong araw na to. At hindi nila makakalimutan na may Diyos handang tumanggap. Diyos, nakaibig-ibig ka sa Diyos. At may Diyos na nagmamahal sa iyo at handa laging sa iyo na sa pagbabalik. Marami pong salamat, God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Amen. Thank you, Brother Aris. Salamat sa pagpaunlak ng aming invitation na maging guest. And salamat mga kaabangers. Receive and believe you are free right now. Salamat sa breakthrough and deliverance. Thank you, Jesus. There is freedom in your name. Deliverance in Jesus' name. Amen. At sabi po ni Sister Maria Priscilla Eugenio, praise God, Brother Aris. Ipinagamit mo sarili sa ministry ni Lord. Walang hadlang ang pangit na buhay na nakaraan kung totally isurrender ang buhay sa Panginoon. At siya ang kikilos sa buhay hanggat may chance na baguhin ang buhay at lumapit sa Panginoon. Gawin na din. Lahat tayo ay di hawak ang buhay. Tanging ang Panginoon lang ang nakakaalam. Glory to God. Amen and amen. Sabi ni Sister Norma,
Banyes. Nakaka-bless ang testimony mo, Brother Aris. God bless you more. Sabi naman ni Sister Norma Sales ng Spain, Cadiz. Sabi niya, na-bless po ako sa buhay mo. Naiyak ako. Sabi naman ni Sister Yolanda Hiyaw, Amen, lahat po tayo ay madumi at makasalanan sa mata ng Diyos. And eto naman, si Pastora Lay, sabi niya, yung buhay mo parang itong kanta. Sabi, madilim na kahapon, nangusap kang may kaliwanagan, ganda mo'y namasdan, mundo man ay mang-iwan, ako'y di mo pababayaan, magpakailanman. Isipin man ang kalawakan, di ka kayang hawakan. Pinili mo ako, tahanan mo. Oh, ang ganda nung kanta. Amen. Di ba? Pinili tayo ng Panginoon kahit madilim ang ating mga nakaraan. And Amen. praise God! Kaya mga ka-abangers, mas lalo tayong ma-excite, mas lalo tayong maging excited sa mga patotoo ng ating mga kapatid all over the world. And sa mga gusto naman, masubaybayan si Brother Aris sa kanyang journey in Christ. Meron siyang page. Tama po ba? Meron kayong page? Baka gusto nyong i-invite yung mga ka-abangers natin sa yung ministry, brother. Amen. So, praise God, glory to God, no? Hopefully po, yung binigyan na vision ng Lord sa atin, no? Na nagkaroon tayo ng vision na I am praying na magkaroon po ng mga LGBT ministry sa bawat churches, no? For the body of Christ, para kung paano mag-win, and God willing po, ma-invite niyo po ako sa mga ano nyo, para mapag-usapan po natin yan. Kasi darating po sa point na talagang paano po ba mag-win ng LGBT. Hopefully, makapag-partner po tayo para mas madali po tayo kung paano na mag-win ng LGBT. And I pray na sa journey ko po, no, subaybayan niyo po, please support my page, no, para sa glory ng Lord. Ito po yung Brother Aris. Dito po natin makikita, i-share nyo po yung ano. Salamat po sa maraming nag-share. Alam nyo po, napakalaking tulong ng share. Kasi ang dami pong naaabot. Parang everyday, nakaka-100,000 po tayo. No, may mga tao na nare-reach nung ano lang, makailan lang, no? Naka 1 million reach din tayo. Ito'y para hindi maitaas ang pangalan ko, kundi para makilala ng maraming tao ang Panginoong Hesus na may pag-asa sa Lord. No, marami pong namamatay every day, marami pong nasasaktan at naguguluhan sa kanilang identity. I pray na gamitin tayo as a body of Christ, na magtulungan tayo to share the gospel, to spread the gospel all over our nation, Luzon, Visayas, Mindanao. Yun po, in Jesus' name. Amen. Yan mga ka-abangers, pinlash na ni Kuya Gab yung kanyang page. Please like and subscribe and be updated. And Amen. marami pong salamat ulit, Brother Aris, for sharing your Marami testimony pong with us. salamat. And panalangin namin na patuloy kang gamitin. Salamat sa Divine Connection. Salamat, Lord, sa mga tamang tao. Divine connectivity, Lord, sa buhay ni Brother Aris. Ikaw maparangalan sa kanyang buhay. Amen. And sa lahat ng mga ka-abangers, maraming salamat for staying with us until this afternoon. And muli bukas, makikita-kita ulit tayo sa araw ng Sabado. At see you tomorrow. Continue to subscribe, like our page to be updated. At kung gusto mo naman magpatotoo ng iyong buhay, kung isa ka din na may patotoo na ginawa ang Diyos sa buhay mo, please message me, Maria Razo, or please message our page, Daily Life Sharing TV. If you want to be part of sa ginagawa ng Panginoon, i-share ang buhay mo sa maraming tao para maging pagpapala, please message us that I also want to testify. And yun Amen. lang po. Maraming salamat. Have a great day, everyone. God bless. Muli, this is Real Life, Real Talk, Real Life Talk, Daily Life Sharing. Maraming salamat po sa lahat. And goodbye. See you tomorrow. Amen.